Tanong ako sa'yo, although nakalipas na to, pero linawin lang natin. Kasi, of course, ang Alden at ang Catherine, until now, marami pa rin nag-expect, marami pa rin nagtatanong. You were the only witness at that time sa Canada, mula nung unang movie nyo hanggang Hello Love Again. What really happened ba? Was there any romantic ba? Was there any ligawan ba? Ano ba talaga? Alam mo, kapag nasa ibang bansa ako, bulag ako sa kabingi ako. Oo, wala. Parang ganyan. Kaya, alam mo, sa lahat, sa showbiz, kumbaga, sa dami. Na-master mo na yan. Sa dami kong alam sa showbiz, yung Pandora's Box, tinapon ko sa malayo. So, hindi na siya bubuksan. Dahil sa akin naman, unless naman, I'm not in the position to say anything about anyone. So, sa akin, unless na sabihin nila, kapag kung ano man sabihin ng mga ibang tao or sabihin nila ng eto, sa sitwasyon niya sila, ayun lang, nandun lang ako, taga-confirm lang ako kung ano. Pero sa sitwasyon ko, wow, wala akong ikita, wala. Pero anong feeling na lagi kang kinukulit? Especially noon, parang grabe ang... Hindi, sa akin naman naintindihan ko naman. Dahil talaga naman yung mga tao talagang, ang ganda ng story kasi sa totoong buhay na yung FR nga, yung for real to for real. Yeah. So, ayun eh. Doon sinabi mo for real to for real. Hindi, FR eh. Ano? FR. Hindi yung sinabi mo kanina eh. For real to for real. Kasi nga di ba yung mga istorya ng Hello Love. Tinawin mo, In real R-E-A-L life to ba yan? R-E-E-L or R-E-E-L to R-E-A-L? Parang hindi ko, may na ako sa spelling eh. Parang yung dating kasi nung sinabi mo, yung joining kasi Jules, parang for R-E-E-L. Kumbaga pang ganyan, pang camera, pang shoot. Napunta sa for real, R-E-A-L. Hindi kasi nga dahil sa Hello Love Goodbye. Hindi, walang kinalaman dun sa sa totoong buhay. Nag-ano sila sa totoong buhay, tapos nagginawa yung Ano sa totoong buhay? Ang dali na. Ano Pwede ba nagpadala-padala ng flowers? Ano ba? Alam nyo, wala kayo mabuhay sa akin. Disclaimer. Okay, pero kailan kayo rin nagkita? Huli kami magkakasama nung burol. Anong pa? Lolo ni Alden. Di ba may GC kayo? Like, may GC kayong tatlo. Okay pa yun? Nagkaka-communicate pa kayo? Hindi rin ako nakakapag-message. Pero, ang GC namin yung maramihan. Nandun na si Nadia. Ay, yung kangkong papangalan. Yung, iba pa yung may GC ng Hong Kong. Iba yung GC ng Canada. Pero, ayun, nag-anuhan. Huli kasing message yan si Lovely ata nag-invite. Pero ikaw ba, ano ka rin eh, matchmaker ka rin, alam ko eh, diba? Hindi naman. Nakapigilan mo. Parang hindi naman nabigo din dating kay Mario Moore at Sandara. Sa bagay na wala din. Kaya tumigil na ako mag-batchmate. Okay. So kung ikaw, would you want them to be together or? Sa akin, anyone not sa kanila. Kasi ako to be honest. Ikaw, di ba tayo minsan meron tayong, ay sana sila na lang, sana hindi. Kasi ang mas nakakakilala ng sitwasyon sila eh. Ako naman kahit sino, sa totoo lang. Ako, hindi ko naman alam kung sino yung mga gusto talaga nila, ano talaga yung, kung paano sila sa relationship. Ano lang ako, ibang point of view lang ako eh. Bilang kaibigan from afar. Sabi ni Alden, nagdumaan daw siya sa depression last year. And as a friend, one of the person na pwedeng makausap niya, mag-input ng ilang wisdom. Ay, nung ano kami? How was it? Nag-provide instrument then? Nung nasa Canada kami, nag-sharean kami. Meron naman din siyang mga na-share sa akin. Pero, most likely, ang ginawa namin, nag-self-reflect kami. Dahil, di ba, 1 month kami, kasama yung mga manager niya, sinamamatin, doon kami sa isang pad eh. Binalikan ko. Nandun kami sa terrace, pinapakita ko kay Alden mo. Yun mo yung, nasa Canada tayo ngayon. Ano yung mga buhay ba natin dati? Kumbaga, kahit naman ako at si Alden, kumbaga, humble beginnings kami. Nag-share kami sa ang ako laging ginagawa ko sa lahat ng kaibigan ko artista. Pinopoint ko sila papunta kay Lord. Kasi si Lord lang talaga yung
yung mga wisdom ko na ano, doon sa kanya ko rin nakukuha. So, siya lang talaga makakaayos sa lahat. Ayun. Nag-open siya ng depression niya. Meron siyang inano, pero naging okay naman yung ano niya. Pinipray mo siya. Nagpe-pray kami lagi. Nagba-Bible study nga kami lagi. Kahit yung tita niya, nag-stay dito, kasama namin. So ngayon hindi na kayo masyadong nag-uusap ni Alden? Nagme-messagean lang kami sa ano sa ano tawag ito? Sa IG na nga lang kami mas ano. Kasi kahit sa ano, sa mga Viber, karamihan naman sa kanila yung hindi masyadong ma-Viber. Depende yan sa tao. Yung iba mas ma-WhatsApp, mas ma-Instagram. So, kung saan mo sila mas madalas ma-contact. Ito, last na lang ako. Anong feeling mo na parang biglang nawala? Yung, kasi observation din ng mga fans. Ba't anong nangyari? Ba't parang Closeness. natapos ng ganun na kasi lang? sa akin, sa totoo lang, hindi, eto feeling ko Feeling mo kaya kaya sila nagtitiwala sa hindi ako ito pakinggan nyo. Sige. Hindi ako nagtatanong ng personal sa kung ano man ang sa nangyaring sa amin. Nunukso ka lang. Kumbaga nandun lang kahit nasa ano ko, hindi ako ano bang may something ba? Hindi ako, never ako nagganon sa kahit kanino. Kahit itong kay Jen at kay Dennis, hindi ko tinanong kung may something sila. Hello Kathleen fans! So narinig niyo mga kasabero sa si Joros. Para sa akin, it's a form of celebration na rin na yung mga words na ni Joros mga kasabero na piling-pili. Kasi para sa akin, pwede nila namang sabihin na hindi magkaibigan lang sila, ganon-ganon. Although he's not in the position to reveal something na sila na nga, may ligawan nangyayari. Yung Kathleen mga kasabero. Pero dito natin nakita na he cannot say it directly na magkaibigan lang sila, nag-confess naman siya, ganyan. So, di ba, dito natin nakita na meron talaga mga kasmas, kaya tayo po ay team panatag. At huwag po tayong mawala ng pag-asa sa mga talagang loyal and solid na Kathleenatics, mga kasembreros. Hindi po tayo bibitaw. At saka kung may bibitaw man, ay choice na rin po natin yun. And then, syempre, kahit na anumang desisyon ni na Ma'am Katrina at ni Sir Alden, we respect that because as fans, kahit may mga individual projects, individual decisions sila mga kasumero sa buhay, we are still here to support them no matter what mga kasumbrero. So, ito po ay hinabol ko lang talaga kasi nga ay breaking news ito at saka press ka pa, mainit-init pa mga kasembreros. Parang ano nito, parang tawag dito, yung press con yata nila ito sa for real. Parang yung press con nila sa for real mga kasembreros. Parang ano yata ito, no, bagong pelikula or project nila mga kasembreros na aabangan din po natin. So may alam din to si Joros, alam natin kasi close na close siya sa Kathleen. And naalala ko, niyaya niya dati si Ma'am Katrina at Sir Alden na magsimba kasi di ba ano nga, Christian ito si Sir Joros Gamboa. So tapos parang kinonfirm niya na nagsama nga yung dalawa na nagsimba sila mga kasembreros. And just kahit sa ganung mga balita lang ay we're so happy and contented mga kasembreros. Alright, so yan lang actually hinabol ko lang ito mga kasembreros para sa ating Kathleen items, and sana po ay panghin po natin ng Word of God and a blessed evening sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito and very unique ito mga kasembreros. Magugulat kayo, ang title natin, Nagsalita ang Donkey. Sort of background mga kasembreros, ang mga Israelita at this time mga kasembreros ay nasa wilderness and specifically nasa Moab na lugar sa Israel mga kasembreros nung sila ay papunta sa Promised Land. And merong isang kwento si Prophet Balaam at saka yung kanyang donkey mga kasembreros. So maniwala kayo sa hindi ay nagsalita talaga literal, no, ang donkey. So sa mga hindi po nakakaalam, ang donkey po ay small version ng horse or kabayo mga kasembreros. And so ang kwentong ito ay nangyari nung yung lugar na iyon mga kasembreros ay merong isang hari na si Balak or si Balak mga kasembreros na takot, no, na maghari ang mga Israelita mga kasembreros. That is why hinar niya or gusto niyang gawing kakonsyaba, no, sa kanyang Balak na kanyang pangalan, si Balaam. So si Balaam po
ay isang renowned, no, sikat na propeta ng Panginoon. And kung kaya parang nirespeto siya ng mga tao doon po sa kanang lugar, mga kasambreros, and even sa mga karating na lugar or sa neighboring towns and villages, mga kasambreros, itong si Balaam. So meron siyang donkey, no, as a sort of introduction. Nung time na yon ay pinapasundo siya ng mga tauhan ni Balak o ni Balak, mga kasambreros. Pero ayaw niyang sumama. Pero nung mga kinalaunan na, ay sinabihan na siya ng anghel ng Panginoon na mapasunod ka sa kanila. Pero ang sabihin mo lang kay Balak at sa kanyang mga tauhan ay yung sasabihin ko, no? And ang nangyari dito pa ay nung sumama na si Balaam sa mga tauhan ni Balak, mga kasambreros, ay gusto niya kasing sumpain. Gusto ni Balak, mga kasambreros, na sumpain ni Balaam yung mga tao ng Israel. However, since ang Diyos ay pinili ang Israel, mga kasambreros, ay opposite dito sa mga sinasabi ni Balak, mga kasambreros. And basahin natin itong confrontation ng angel ng donkey at saka ni Balaam, mga kasambreros, sa verse 22. So sabi niya dito, and Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned, no, for I did not know you stood in the way against me. Now therefore, if it displeases you, I will turn back. And then the angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but only the word that I speak to you that you shall speak. So Balaam went with the princess of Balak. So yun nga, no, napakaganda ng response nito. Ito yung tumatak sa akin, mga kasus, yung talagang pag-amin ng kasalanan and then magbago, no, according sa utos ng Panginoon. And this verse, Numbers 22 verse 24 to 25 actually ay confirmation, no, ng Psalm 32 verse 5 na sabi ni Psalmist David, I acknowledged my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Selah. So ang pag-amin po ng kasalanan, applicable din ito sa ating practical na pamumuhay. Let's say sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating katrabaho, and so on. Kapag tinatanggap mo na nagkasala ka, it doesn't mean humiliation. It doesn't mean na mas mababa ka sa mga kasambreros. It only shows that we are human being. And actually, di ba, ang Panginoon natin ay tinataas yung mga taong humble at saka nagpapakumbaba. So, same goes sa ating practical na pamumuhay, mga kasama, sa araw-araw. So, we commit mistakes, we commit sins. Sorry po sa background. Ang importante dito, mga kasamres, ay nagpapakumbaba tayo na tinatanggap natin ang ating kasalanan. Kasi sa pagtanggap natin ng ating kasalanan, tinuturuan tayo ng Diyos kung ano yung mas tamang gawin next time. And kapag tama na yung ginawa natin next time, kasunod nun blessing. Kasunod nun ay good things at benefits natin, mga kasambreros. So come to think always na kapag tayo po ay nasa tamang landas at sumusunod sa Panginoon, hindi pabaya ang Diyos na mag-bless sa atin. As a matter of fact, agenda niya ang pagbibigay ng gantimpala at saka blessing sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kung parang yung tatay mo na mabait na, itong anak ko na to sobrang bait, hindi pa nabibigyan ng blessing. So parang ganun ba? Kung kaya nga niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ, diba? How much more blessing lang, mga kasombrero, sa atin na sumusunod at may pananampalataya sa Kanya. So come to think of that always. So kung kayo yung pagtanggap ng kasalanan, kagaya niya Prophet Balaam, mga kasombrero, na tinanggap niya yung kanyang pagkakamali, no, in-acknowledge niya, and I accepted his failure, at pagkakamali ay kung pa ang Diyos po ay nasa sa kanya pa rin, mga kasombreros. And sa ating buhay din dapat gano'n, no? And tayo rin mismo, kapag halimbawa naging magulang tayo, tapos yung anak natin gano'n, di ba? So ma-feel natin yung good values ba na sa lahat ng na yung ating anak, no, naturuan ng ganun, and then matanggap ng pagkakamali. Kasi kayabangan kasi hindi pagtanggap ng pagkakamali. Parang mali mo na nga, hindi pa matatanggap, di ba? So literal, practical na buhay, mga kasombreros, ay very, napakasarap ng gantong ugali, no? Masarap yung kaibigan na tumatanggap ng kasalanan ng kapatid, ng kaibigan, ng asawa, and so on, mga kasombreros. And same goes sa ating buhay, dapat i-practice po natin.
Alright, so naman po in the meantime ha, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po mga Sombrerers, and paalam po. I love you.